Bashers ni Rosmar. Ito, pakinggan nyo ang sasabihin ni Rosmar. Ba't dati di mo naman pinapansin si Diwata? Now na naksikat, nakikiride on ka din po eh. So ito guys, finalo niya ako and finalo ba ko siya niyan. Sabi niya, Madam, maraming salamat idol po kita. Salamat po sa pag-comment mo sa isang malaking karangalan sa akin. God bless po. Sana magkita tayo personal, Madam. Magpapapicture lang po ako. So sabi ko, yes, soon pag my time. Ito yung time na nasa Manila kami, yung nasa BGC kami. Hindi pa siya ganun kasikat nun or what. Finalo ba ko na talaga siya ay nagka-chat pa kaming ganyan. Tapos sabi niya, yay, salamat po sa pag-reply. Idol ko, okay na po ako sa reply niyo. Salamat po, more blessings pa po. Then, ayun, tapos na yung chat namin. Then, another one naman, sabi ko, bala ko sana mag-open ng paresan Ihawan sa Kalawan, Laguna, Diwata, inspired, haha. May kita ka pa ba sa 100? May drinks and Andy rice na ano ba yun, may pork na malutong, hehe. So, ayan, alam ko na agad na pork na malutong yun. So, kino-confirm ko lang sa kanya kasi dapat dati pa ako mag-open ng paresan. Kaso nga lang, sabi ko kasi ang hirap lutuin ng beef, ang tagal maluto. So, matagal na po akong merong cart, yung stainless cart na pinagawa ko pa nung may Rosmar's Cage restaurant pa, siguro mga 2 years ago na ganun. Kaso hindi ko siya pinush dahil nga naisip ko na ang hirap palambutin ng beef. Yun, tapos hindi ko na siya na-push, natambak na lang namin yung stainless cart na yun, which is ngayon pinapadala ko kay Papa sa Laguna yung cart kasi nga gagamitin na namin finally. So sabi niya, pork po na malutong, Madam. Konti lang kita ko, Madam. Basta nakatulong sa kapwa, masaya na po ako. Sige po, ma'am. Gusto niyo mag-open, Madam? Hehe. Sabi niya ganun. So, at first, syempre, Diwata inspired nga yung akin. Kaya nga, ginamit ko rin is pork. Which is, sabi ko nga, madaling lutuin. Ganyan, kaya go na. So, parang sabaw pork, tas prito lang na pork, and prito na chicharon bulaklak. And yes, oo, yung 100 pesos na may drinks, tas only rice and only sabaw is inspired ko talaga kay Diwata. Pero syempre magkaiba kami ng timpla dahil di ko naman tinanong yung recipe niya. Pero yung parang idea, yes. And saka alam nyo guys, may mga nagko-comment na bakit daw ganto ganyan. Unang-una, hindi naman po ako sa Pasay or hindi ko naman tinapatan si Diwata dun sa kanyang pwesto, 'di ba? Sa totoo nga lang, gusto ko talaga siyang i-visit doon dahil gusto ko talaga matikman yung kanyang pares. And para sa akin, alam nyo, pag business-minded kayo, talagang lahat ng alam nyo in demand or patok, talagang papatusin nyo. Talagang kumbaga pag nagka-idea kayo na, wow, papatok to, kikita to, talagang ipupush nyo agad yan kung business-minded kayong tao. And sabi nga, ang layo-layo po ng Kalawan, Laguna, saka ng Tagaytay sa paresan ni Diwata na nasa Pasay. And syempre, Diwata is Diwata pa rin, no? Ayan. And nakita ko lang kasi nga na okay yun, okay yung magiging income doon at mas marami akong mabibigyan ng trabaho, mas maraming mabibigyan ng murang food sa murang halaga, marami na mabubusog, ganyan. Kaya ayun, kaya pinush ko. Di ko alam kung may tubo pa ako kasi only swimming na rin, only laro sa basketball arcade, only laro sa playground, free entrance lang sa Our Mansion Resort and Resto Bar sa Kalawan, Laguna. Tapos pwede ka rin maglangoy basta bumili ka lang ng kahit anong products natin doon. So meron tayo doon boodle fight, mga bulalo, nilaga, ano pa ba, mga sinigang, lahat halos. May mga ihaw-ihaw din, seafoods, and ayun nga, yung Rosmar Overloaded Pares. So 100 pesos lang, only rice, only sabaw, may drinks, may soft drinks na din, ganyan. So ayun, hindi ko naman tinatanggi, Diwata inspired talaga yung presyo natin at yung idea. Siyempre, ganun nga kasi pag may umaangat, may inspired ka, imbes na mainggit, hilahin siya pababa, siraan or what, na-inspired ako, kaya sabi ko, wow, ang galing ni Diwata, kaya ito. Kaya gumawa rin ako. So sabihin nyo naman na gaya-gaya, wala namang problema, totoo naman, na-inspired naman talaga ako sa kanya. Pero ang kagandahan is hindi ako nang bash or hindi ko siya hinila pababa. Or hindi ako nainggit. Na ano ako, na-inspired. Ganun dapat. So, ayun. Rosmar, inggit-pikit na lang yung mga bashers mo. So, sa mga bashers ni Rosmar dyan, ayan oh. Sinagot na ni Rosmar yung paratang ninyo na kinakalaban ni Rosmar si Diwata. So, ayan po ang conversation nila. Malinaw na malinaw yung conversation nila ni Diwata dyan, oh. Natural, guys, si Rosmar kasi guys is business-minded. So, kung alin yung patok, alin yung pinagkakaguluhan ng tao, kung saan siya kikita ng malaki o maliit man o malaki, natural, papasukin at papasukin ni Rosmar yan. O gaya ng sinabi ni Rosmar, dati na rin siyang nagpapares. Kaso nga lang, hindi nga niya naasikaso ng mabuti. So, nagkaroon ulit siya ng idea kung paano ulit magpares. So, yun nga guys, hindi naman kinakalaban ni Rosmar si Diwata. Dahil kung kinakalaban ni Rosmar si Diwata guys, gaya ng sabi ni Rosmar, nandoon na siya sa tapat ni Diwata Pares. So, yun po guys, pag kinakalaban mo ang isang negosyo guys, is natatapatan mo yun doon sa harap. Eh hindi kasi, si Rosmar is doon siya nag-business sa malayo at sulok na lugar.
So napakalayo guys, napakalayong milya-milyang biyahe mo or ilang oras ang biyahe bago ang pagitan lang dalawa ni Diwata Paris. So, siyempre guys, natural si Rosmar is businessman din noon. Pakilala na natin siya, Rosmar na yan. So natural guys, kahit anong business pa yan, basta sa tingin niya na papatok at kikita siya, talagang papasukin at papasukin niya yan. Dahil siyempre may puhunan siya at may pera. Ganun talaga guys pag business. So yung mga bashers ni Rosmar dyan, ayan o, sinagot na ho kayo. Kaya kung hindi pa rin kayo makamove on, ingit-pikit na lang po kayo. Dahil wala pong mangyayari pag puro ingit-pikit na lang po. Sa halip, i-inspire nga natin. Gaya yung sabi rin ulit ni Rosmar, na-inspire sa kay Diwata kaya nagpapare siya ulit. So tinanong nga niya kung kikita ba o hindi. Businessman na yun si Rosmar, pero nag-asking pa rin siya doon kay Diwata kung anong magiging result o kung may kita man o ano. So yun nga guys, di ba? Malinaw na malinaw. So hindi naman ganoon kalaki ang kitaan daw, sabi. So kayo mga naiinggit o parepuna sa kapwa nyo, o sa halip na magsikap na lang kayo o gumawa din ng sarili ninyong para umangat yung buhay niyo, hindi yung puro na lang kayo judge sa ibang tao, sa nakikitang pag may umaangat na tao, titirahin nyo at titirahin. O ganun na lang ba talaga mga Pilipino ngayon? Sa halip na i-inspire yung mga taong kumakasinso, titirahin at hihilahin nyo papababa. Sus, walang mangyayari pag ganun, puro ganun na lang guys. So, baguhin natin yung mga mindset natin mga Pilipino. Baguhin nyo guys, kasi walang mangyayari sa buhay nyo pag ganun, puro ganyan ang